So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa nangyaring live selling ng Team Hagibis. Of course, kasama si Kalingap Rab, Kalingap Ido, Kalingap Mikoy, Kalingap Dan, and the two others. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap Reactor. So, paano bang naging magulo ang live selling kagabi na ang pupugi ng mga sellers guys? Yes, Team Hagibis or K-boys, they are all pogi in their own ways, diba? They are all unique in their own ways, of course. And pare-parehas yan silang kilala at mga sikat talaga. Anyways, ang sabi, nagsimula sa comment ni Dindin, dapat si Mikoy at Rab sa unahan kasi madaldal si Mikoy bagay sa kanyang mag-online selling. You know the reality sa live selling ng Velvet Box Dindin na paramihan ng fans, 'di ba? Kahit hindi masyado magsasalita si Kalingap Ido, ilang beses na niyang live selling, sold out. Dahil hindi naman basihan ng mga totoong nagmamine ang palakasan ng boses. Pag sinabi na ang live seller dyan ngayon, for example, Edsy, di kailangan sumigaw ni Kalingap Ido. I bet din makakabinta at sold out. Kaya nga soking-soki na ambassador ng Velvet Box yang si Kalingap Ido. Or let's say, Kalingap Jomar, or Kalingap Dan noon, nung meron pang Danjoy, dahil talaga namang bintang-binta. Kapag malakas ang love team, maraming fans maraming mga bigating sponsors, and they really wanted to buy kasi hawak ng mga ludi nila ang item. Bukod sa maganda talaga ang mga fashion jewelries ng Velvet Box. Pero ang puhunan talaga, kagwapuhan at kasikatan talaga. Ano? Anyways, excuse me, ngayon, nagsabi itong si Dinde na dapat si Kalingap Mikoy at Rab sa unahan kasi madaldal si Mikoy bagay sa kanya mag-online selling. Okay, ando na tayo. Wala namang problema sa request mo. Pero nakaka-offend kasi yan sa ibang mga Edsy fans, 'di ba? Kasi syempre nakaka-insulto 'yun Nakaupo yung tao diyan sa harap tapos basta lang paalisin mo. Sa loob ng 3 oras na nagla-live sila, sigurado rotation 'yan. They did it na, 'di ba? Kasama nung nag-live selling sila ng Kalingap Rab bracelet, 'di ba? Rotation 'yan. First hour, yan, si Kalingap Ido, and then second, I think si Kalingap Dan, and then si Kalingap Mikoy. Rotations 'yan kasi ang haba ng live nila, 'di ba? Hindi man puro ang nasa harap diyan si Kalingap Rab or si Kalingap Ido. Rotation 'yan, 'di ba? And actually, kung ikaw ay talagang merong extra dyan at gustong-gusto mong bumili sa isang item dahil maganda, lalo na bonus pa ay hawak-hawak ng lodi mo at yung lodi mo yung mismong nagbinta, imamain mo talaga nang hindi ka nagdami mong satsat. Karamihan kasi sa maraming sinasabi, demanding fans, ay wala din namang binibili. Sabi nga ni chairman, walang ambag sa business nila. Ang sakit nun. 'Di ba? Ako nga katulad ko, wala akong pambili kasi medyo mahal talaga for me yung mga jewelries, 'di ba? Shut up ka na lang. Kaso, yung mga ibang fans, I don't have any problem with Kalingap Mikoy, Kalingap Dan, or kung sino man dyan sa ibang mga love teams. They are all friends naman in real life. May mga ibang fans lang talaga na immature. They think na ang Edsy, ang Mikris, ang Jumcar ay magkakalaban. Hello! Hindi yan sila magkakalaban. Sa utak mo lang yan, binubuo mo na magkakatunggali yung mga yan. Pero in real life, magkakasama yan sila sa isang community, magkakaibigan. Totoong magkakaibigan. Okay, that's reality. Ikaw lang or yung ibang mga fans lang na hindi mo maintindihan kung anong ipinaglalaban,
Kung gusto mong bumili, kahit nasa likod pa yung idol mo, bilhin mo. 'Di ba? Or maghintay ka ng ano niya, na siya na naman ang nasa harap ang uupo. Tapos saka ka bibili kung anong alahas, kung anong hahawakan niyang item, 'di ba? Kung gusto mo yung ganon. Pero dapat matutong rumispeto kung sino yung nasa unahan, sa gilid, sa gitna. Dahil kung tutusin, kitang-kita naman talaga si Kalingap Mikoy dyan. Hindi naman magreklamo kayo kung naaapi yung idol, yung si Kalingap Mikoy. Hindi eh. Kitang-kita yung kagwapuhan ni Kalingap Mikoy dyan. Wala namang problema dapat. Pero yung ibang mga fans talaga, pinoproblema ang mga maliliit na bagay. Ang daming sinasabi, lakasan ang boses, ang daming reklamo, kahit naman magamit ng microphone si Kalingap Ido, hindi pa rin naman bibili. Dahil ang totoong mga EDSI fans, hindi na kailangan lakasan ni Kalingap Ido yung boses niya. Kung ano talaga yung boses niya, yun na yun, kontento na at nagmamain talaga sila. Dahil hindi naman palakasan ng boses talaga ang live selling ng Velvet Box. Pasikatan yan or paramihan ng mga fans. Dahil i-contest mo yan si Kalingap Ido kahit mahina ang boses niyan, kayang mag-sold out yan. I-contest mo yan sa kahit sinong malakas ang boses tapos hindi sikat. Kahit meron pang or sinasabi mo nga malakas ang boses, madaldal at bagay sa kanyang mag-live selling. I'm not saying na si Kalingap Mikoy. Dahil si Kalingap Mikoy, the first time I saw him na talagang nag-live selling, he can do it naman, 'di ba? Magaling din siyang mag-live selling. Ako naman, wala naman akong problema sa kahit sino mang nakasalang dyan because I always have respect sa kung sino man dyan, of course, 'di ba? May mga ilan lang talaga na pinoproblema na bakit si Kalingap Ido nasa harapan, ang hina-hina ng boses. Dapat si Kalingap Mikoy kasi ang lakas ng boses. It does not work like that. Nakaka-sold out ng pailang ulit-ulit si Kalingap Ido kahit mahina yung boses niya, guys. Yon yung realidad. Actually, hindi ako naniniwala na may mga ilang Mikris fans talaga, no? Hindi ko maintindihan kung bakit masyado silang seryoso sa pagiging yung the comparison is on, 'di ba? Yung kinukumpara talaga nilang Mikris dito, ganito, ganyan. Pare-parehas yang hawak ni Kalinga Prab. Kung lagi-lagi kayong magulo dyan at hindi nyo maintindihan ang mga patakaran ni Kalinga Prab, biglang itigil yan lahat, wala na tayong papanoorin. Kasalanan nyo pa dahil magulo kayo. Pero syempre, para sa mga bashers, gusto nyo yan. Pero, hindi naman ganon. Tuloy ang buhay kahit maraming demanding fans, di ba? Hindi marunong rumispeto, maraming puro negative ang nakikita sa isang tao. Ayun yun. So, ayun na nga. Para sa akin, ang live selling ng Velvet Box, bukod sa maganda ang kanilang mga jewelries dyan, high-end pa yung iba, talaga namang ang puhunan talaga is dapat sikat ka. Marami kang fan base, di ba? At syempre, pag marami kang sponsors, lalo na kung mga bigating sponsors, maraming pambili, di ba? Ayun yun. And yung ibang mga fans na wala pang pambili, sila yung nag-cheer, sila yung nanatili na masaya na yung ibang mga fans na maraming bumibili kahit wala pa silang. Ako ganun Ako wala akong pambili pero masaya ako kapag nasusold out nila yung mga items. 'Di ba? Kasi nababawi nila yung 3 hours na live selling, hindi yun basta-basta. Nakakapagod din yun. Pero nababawi kasi sold out naman. 'Di ba? So maraming salamat sa mga miners talaga, sa mga nakaantabay, sa mga nagko-comment, 'di ba? So ayun guys, sana matutong rumispeto at manood na lang kasi. Hindi yung puro ang daming sinasabi. Wala namang binibili. Okay? So, ayun lang. Dahil kung gusto mo naman talagang bumili, hawak pa lang ng idol mo, nagmamine ka na agad dahil gusto mo yung item na hawak niya. Hindi yun, ito, ganito, ganyan. Hindi yan palakasan. Okay? Salamat.